Yung mga alipores ni Buloyski, hindi napapagod, mga bossing. Patuloy pa din, no? Ang pagdepensa. Patuloy pa din po ang pangangampanya kay Buloyski. Kasi itong mga taon to, ang pagkakamali. Etong mga tao na to, naniniwala mga kababayan, na number 1 si Buloyski. No? Ewan ko kung saan nila nakikita yung survey at saan nakukuha yung survey na pinapaniwalaan nila, mga kababayan. Bakit to? Kasi merong sinasabi itong si Dada. Nakita nyo na yan, di ba, sa Congress. Ganun, nakaganon lang. Mukhang engot. Kasama doon sa pinatawag yan. Siguro iniisip niya, wala, ligtas na ako. Hindi naman ako tinanong Baka iniisip din ni Dada na, wala. Takot sa akin itong mga ito. Hindi. May kanya-kanyang panahon dahil meron pa naman susunod na pagpapatawag Di ba? Meron pang susunod na pagpapatawag. Kagaya na lang nung kay Joey. Yung kay Joey, yung unang pagharap nila doon, hindi naman siya masyadong kinausap. Pero yung sumunod na pagpapatawag, doon na siya kinausap. Di ba? So kaya wag niyong iisipin na magyayabang kayo doon sa inyong mga vlog na wala, takot sa akin yung mga yan. No, tingnan mo, pinapunta ako doon pero hindi naman ako tinanong. Baka sa susunod, kayo na ang umiyak at kayo na ang mag-sorry. Okay, yang si Imbornal ang ingay sa YouTube pero tahimik sa Tricom. Sabi ni Rosco, bakit naman Imbornal? Ano ba, mabantot ba bunga nga nito? Kaya nasabing Imbornal. Anyway, game. Ako po ay nandito ngayon dahil ang ating principal na si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong. Dahil alam namin. Tahimik nga no? Si Buloyski, wala tayong marinig ngayon kay Buloyski, mga kababayan. Tahimik. po sa isang napansin ko yung mga speaker nila, yung mga vlogger na lang mga kababayan, yung mga kagaya nating mga vlogger. Di ba? Doon sa seminay nila, alam nyo kung saan ko umpisa ang napagtanto na ang seminay pabagsak na, mga bossing. Yun pong yung pag-alis ni Mike Abe doon sa seminay. Tapos po ang ipinalit na po, mga vlogger na. Tapos ang pinalit na yung mga binag, yung mga sila-sila na lang mga kababayan. Bakit? Siguro wala nang tumatanggap na totoong nagbabalita. Di ba? Ayaw na nung mga totoong nagbabalita. Bakit to? Kasi sabi, si Buloyski kasi pinapangunahan at kailangan yung sasabihin ni Buloyski ang aming sasabihin. Wag na lang. Tsaka baka yung na-press na din po yung asset ni Buloyski, mga kababayan, wala. Alaws ng pampasweldo. Kaya sila-sila na lang po. Yung mga nauuto na lang po, mga bossing. Diba? Tingnan mo. Yung isang vlogger din na kamukha ni Dada. Yung isang vlogger din na kamukha ni Dada na dati inahabol ng mga kapulisan dahil daw po, sabi doon, may bata, minor de edad. Yung yung inasawa. Tingnan mo naman yun, mga yon. Diba? Kasi wala na, pabagsak na sila at walang tatanggap na talagang tagapagbalita doon sa estilo po na ginawa ng seminay, mga bossing. Game! Dada! Banat! Si Buloyski? Nakakulong. Tapos? Kamali. Pero kayo na po ang maghusga kung pagkakamali nga po ba ito. Ano daw? Atras ko Hindi ko hihinto para mas maintindihan natin. Ako po ay nandito ngayon dahil ang ating principal na si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong. Dahil po sa isang pagkakamali. Pero kayo na po ang maghusga kung pagkakamali. Saglit lang, may human trafficking, may rape. Yung kaso, madaming pagkakamali ata yun. Di ba? Hindi lang isang pagkakamali yun. Ano daw yung babanggitin niya dito na pagkakamali daw ni Buloyski, mga kababayan? Nga po ba ito? Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong, hindi dahil dun sa mga gawa-gawang kaso niya, kundi dahil siya
ay best friend ng mahal nating Pangulo na ngayon ay nakakulong na rin. Oh, kaya daw ho pala, gusto kayong bobohin itong to, ni Dada. Sino maniniwala dito, mga bossing? Ay, syempre, mga DDSO, mga uto-uto yan eh. Diba? O, mga kasuled, isang comment nga dyan. Kasuled! O, suled, DDS kami. O, isang ganun lang dyan sa comment section, mga DDS. Naknati na pa, wala na, nauubusan na kayo eh. Dati may mga nagko-comment pa eh. Ano, ubus na kayo? Bakit? Wala ng pondo? Piso-piso na nga lang yung comment ninyo, naubusan pa ng pondo. Oh, isang kasuled. Suled! Ayaw na, nahihiya ng i-type yung suled Duterte sila. Ang sinasabi ho nito, mga kababayan, kaya daw po nakakulong, no? Si Buloyski dahil best friend lang daw po ni dating Pangulo. At sinabi pa, gawa-gawa lang daw po yung kaso. No? Ay, Estados Unidos, Amerika. Eh, humuhusga pala kayo eh. No? Kasi ito, alam nitong mama na to, nagawa-gawa lang daw yung kaso. Oh. Eh, wanted pa din sa FBI si Buloyski. FBI, gawa-gawa nyo lang din ba yon? Pinatulan nyo yung peking kaso FBI? Sabi nung mama na to, oh. Dahil ang dahilan lang daw ho, eh, best friend ng dating Pangulong Duterte. Yung poon nila na si Buloyski. Oh, yung nagsabi na kanya ang universe. Yung nagsabi na siya daw ho ay may diamanting doorknob doon sa taas. Putik na yan. Sabi ni Sir Domingo Queresa, DDS kayo? Sige, punta na kayo kay Duterte. Eh, hindi nga ho mga makabili ng ano yan. Sir Domingo, hindi nga makapagpa-passport yung mga yan eh. Pupunta pa doon sa the Netherlands. Oh. Diba? At eto pa masama. Ang ginagawa ho nila, mga kababayan, nung mga DDS doon sa the Netherlands, iilan na nga lang po yung reporter doon, si Maris Umali o si Gretchen Ho. Iilan na nga lang ho, mga kababayan, binubuli pa nila. O paano itong mga nasa Pilipinas na gustong makarinig ng update kay dating Pangulong Duterte kagaya nung kalagayan niya doon? O di ayaw nilang iparinig doon sa ating mga kababayan dito. Di ba? O, sabi nung mga DDS na nandun sa the Netherlands, sa The Hague, Maris Umali daw, bias at bayaran. Sabi ni Ronald Dizon, ang tanong, magkano ang ibinayad sa tabatchoy na yan? Grabe ka naman si Ronald Dizon.